Sagittarius, huminto ka muna sandali. Paano kung ang dahilan kung bakit pinapanood mo ito ngayon ay dahil malapit nang magbago ang takbo ng buhay mo? Napapansin mo ba na parang mabagal ang daloy ng pera nitong mga nakaraang panahon pero sa kaibuturan mo may kakaibang pakiramdam na may gumagalaw? Isang tahimik na kutob na may oportunidad na papalapit kahit hindi mo maipaliwanag kung paano o kailan ito darating. Sa paniniwalang espiritual ng mga Pilipino, hindi ito basta guni-guni. Ito ay isang senyales. Isang bulong ng tadhana. Ang mensaheng ito ay hindi nandito para paasahin ka. Nandito ito para ihanda ka. Kung mananatili ka hanggang dulo ng video na ito, maaaring sa wakas ay mauunawaan mo kung bakit handa na ang universo na magbukas ng panibagong pinto para sa iyo. Maligayang pagdating, Sagittarius. Huminga ka ng malalim at hayaan mong lubos kang maging present sa sandaling ito. Sa paniniwala ng mga Pilipino, itinuturo sa atin na ang mga mensahe ay dumarating lamang kapag handa na ang kaluluwa na tumanggap ng mga ito. Walang nangyayari sa ating buhay ng nagkataon, lalo na ang isang mensaheng direktang tumatama sa iyong mga alalahanin, mga pag-asa, at mga tahimik na panalangin. Ang reading na ito ay hindi para madaliin o bigyan ka ng pressure. Nandito ito upang gabayan ka. Tahimik kumilos ang universo, madalas sa likod ng mga pangyayari, inaayos ang mga tao, sitwasyon, at mga oportunidad matagal bago pa natin makita ang resulta. Kung matagal mo nang pasan ang mga alalahanin sa pera, mga responsibilidad, o mga takot na hindi mo masabi sa iba, tandaan mo ito, hindi ka binabaliwala. Ikaw ay inihahanda. Ang mga nagaganap ngayon sa buhay mo ay konektado sa iyong pagtitiyaga, tibay ng loob, at tiwalang pinili mong panghawakan, kahit sa mga panahong puno ng pagdududa. Manatiling bukas. Manatiling kalmado. At makinig ng mabuti. May mahalagang ibubunyag ang tadhana para sa iyo. Bakit na-block dan enerhiya ng pera? Sagittarius, bago natin pag-usapan ang oportunidad na papalapit, mahalagang maunawaan muna kung bakit matagal ng mabagal, mabigat, o tila nakablock ang daloy ng pera sa buhay mo. Sa spiritualidad ng mga Pilipino, naniniwala tayo na kapag ang biyaya ay hindi agad dumarating, hindi ibig sabihin na ipinagkakait ito. Ibig sabihin nito, sinusubok, hinuhubog, at inihahanda ang kaluluwa. Maraming Sagittarius ang may mas mabibigat na responsibilidad kaysa sa inaamin nila. Kadalasan, ikaw ang nagiging matatag para sa iba, ikaw ang umaayos, ikaw ang nagsasakripisyo, at ikaw ang patuloy na umaabante kahit pagod na ang loob mo. Mahalagang maintindihan ito. Ang enerhiya ng pera ay hindi lang tumutugon sa pagsisikap. Tumutugon din ito sa bigat ng emosyon, paniniwala, at tamang oras. Sa mahabang panahon, maaaring ang enerhiya mo ay nakatuon sa pag-survive kaysa sa pag-unlad. Pagbabayad ng mga bayarin, pagtulong sa pamilya, pagharap sa biglaang problema, o pagbangon mula sa mga pagkakamali sa pera sa nakaraan, lahat ng ito ay maaaring naglagay sa iyo sa isang ikot ng pagkapit, sa halip na pag-usad. Sa paniniwala ng mga Pilipino, kapag ang isang tao ay palaging nasa tiis mode, minsan ay pinapabagal ng universo ang biyaya, hindi bilang parusa, kundi bilang proteksyon. May isa pang mas malalim na dahilan. Ang enerhiya ng Sagittarius ay likas na optimistiko, pero kapag paulit-ulit ang mga pagkadismaya, tahimik na pumapasok ang pagdududa. Maaaring hindi mo ito sinasabi, pero sa kaibuturan mo, baka naisip mo na. Baka hindi talaga para sa akin ang madaling daloy ng pera. Ang kaisipang iyon, kahit maliit lang, ay kayang humarang sa kasaganaan. Sa espiritual na pananaw, nakikinig ang pera. Nakikinig ito sa paraan ng pagsasalita mo tungkol dito. Nakikinig ito sa nararamdaman mo kapag iniisip mo ito. Kung ang pera ay matagal nang nakakabit sa stress, takot, o matinding pagod sa buhay mo, kailangan munang pagalingin ng universo ang ugnayang iyon. Kaya kahit ginagawa mo na ang lahat ng makakaya mo, parang mabagal pa rin ang progreso. Isa pa, may kinalaman din ito sa tamang tao at tamang oras. Sa paniniwala ng mga Pilipino, ang mga oportunidad ay madalas dumarating sa pamamagitan ng iba, isang usapan, isang rekomendasyon, isang biglaang pagkikita. Kung ang mga taong iyon ay hindi pa nakaalin sa landas mo, hindi pa pwedeng magbukas ang pinto. Hindi minamadali ng tadhana ang mga koneksyong itinadhana talagang magtagal. Kaya kung babalikan mo at tatanungin ang sarili mo, bakit hindi nag-work noon? Simple pero makapangyarihan ang sagot. Hindi ka pa handa at hindi pa rin handa ang oportunidad. Pero heto na ang pagbabago.
Ang katotohanang nakikinig ka sa mensaheng ito ngayon ay patunay na may nagbago na. Mas kalmado na ang enerhiya mo. Mas malinaw na ang pag-iisip mo. Mas malalim na ang pasensya mo. Hindi ka na lang umaasa, handa ka nang tumanggap. Ganito ito inilalarawan ng mga nakatatanda. Kapag handa na ang puso, kusang lalapit ang biyaya. Iyan ay oportunidad niya papalapit. Sagittarius, ngayong nauunawaan mo na kung bakit tila naantala ang enerhiya ng pera, panahon na para pag-usapan kung ano ang nagbabago at bakit naiiba ang sandaling ito kaysa noon. Sa spiritualidad ng mga Pilipino, bihirang dumating ang oportunidad ng maingay. Hindi ito laging may kasamang biglaang himala o dramatikong anunsyo. Mas madalas, dumarating ito ng tahimik, nakabalot bilang isang maliit na tsansa, isang simpleng ideya, o isang hindi inaasahang koneksyon. Marami ang nakakalampas dito dahil naghihintay sila ng isang bagay na malaki. Ngunit ang tadhana ay kumikilos sa masiselang paraan. Ang papalapit sa iyo ngayon ay hindi basta swerte. Ito ay gantimpalang nakaayon sa pagiging handa mo. Maaaring mapansin mo ang maliliit ngunit makahulugang senyales. Isang kaisipang paulit-ulit bumabalik sa isip mo. Isang usapan na tila mahalaga kahit mukhang kaswal lang. Isang taong biglang magpaparamdam matapos ang mahabang katahimikan. Sa paniniwala ng mga Pilipino, hindi ito mga pagkakataon lang. Ito ay mga paalala, banayad na mensahe na inaayos na ng universo ang mga piraso. Ang oportunidang ito ay konektado sa paglago, hindi sa desperasyon. Kaya mas kalmado ang pakiramdam nito kumpara sa mga nakaraang tsansa. Noon, maaaring dumarating ang mga oportunidad sa pera kapag ikaw ay pagod, stress, o takot na mawalan. Ngayon, iba ang enerhiya. Mas malinaw. Mas kontrolado. Mas balanse sa loob. Ginagawa ito ng universo ng may dahilan. Kapag ang biyaya ay dumarating sa gitna ng panik, madali itong mawala. Kapag dumarating ito sa kalmadong puso, nanatili ito. Mapapansin mo rin ang pagbabago sa paraan ng pag-iisip mo tungkol sa pera. Sa halip na takot, may kuryosidad. Sa halip na pressure, may posibilidad. Ang pagbabagong ito sa loob mo ay napakahalaga. Sa mga praktis ng manifestation sa spiritualidad ng mga Pilipino, naniniwala tayo na ang pagiging handa sa loob ang umaakit ng gantimpala sa labas. Isa pang mahalagang senyales ay ang tamang tao sa tamang oras. Ang oportunidang darating sa iyo ay maaaring dumaan sa isang taong nakikita ang halaga mo, isang taong nakakaunawa sa iyong pagsisikap, katapatan, o kakayahan. Maaaring ito ay konektado sa trabaho, negosyo, sideline, o isang pagkakataong minsan mo nang binaliwala pero handa ka na ngayong hawakan ng may talino. Huwag mong asahan na darating ito eksakto sa paraan na inisip mo noon. Bihirang ulitin ng tadhana ang mga lumang daan. Gumagawa ito ng bago. Unawain mo rin ito, mangailangan ito ng isang desisyon. Hindi isang delikadong sugal, kundi pagpiling magtiwala sa sarili mo ng higit kaysa sa mga takot ng nakaraan. Magbubukas ang universo ng pinto, pero hindi ka nito itutulak papasok. Sa iyo manggagaling ang hakbang na iyon. Sa paniniwala ng mga Pilipino, kapag dumating ang oportunidad, ang labis na pag-aalinlangan ay maaaring muling magpaantala ng biyaya. Hindi ito nangangahulugang padalos-dalos. Ibig sabihin nito ay makinig ng mabuti sa iyong intuisyon, sa mga senyales, at sa kalmadong tinig sa loob mo. Kung ang isang bagay ay pakiramdam ay nakaaligin at hindi nakakapagod, iyon ang kumpirmasyon mo. Ito ang dahilan kung bakit ginabayan ka rito. Hindi para pangakuan ng biglaang yaman, kundi para ihanda ka sa pangmatagalang kasaganaan. Ang darating ay lalago sa paglipas ng panahon. Dadami ito dahil nakaugat sa karunungan, pasensya, at tiwala sa sarili. At kapag nagsimula na ito, babalikan mo ang nakaraan at mauunawaan mo na ang bawat pagkaantala bago ang sandaling ito ay humuhubog sa iyo para sa kaya mo ng hawakan ngayon. Hindi ka na sinusubok ng universo, Sagittarius. Tumutugon na ito. Tarot di espiritual na mensahe para dag Sagittarius. Sagittarius, ito ang pinakabuod ng mensahe, ang bahagi kung saan pinakamalinaw nagsasalita ang gabay ng espiritu at ang tadhana. Sa tarot at sa paniniwalang espiritual ng mga Pilipino, kapag nagsimulang gumalaw ang enerhiya ng pera, hindi lang ito tungkol sa barya o numero. Ito ay tungkol sa paggalaw ng kapalaran, ng enerhiya, ng direksyon. Ang mensaheng nakapaligid sa iyo ngayon ay tungkol sa paglipat, mula sa paghihintay tungo sa pagtanggap, mula sa pagtitiis tungo sa gantimpala.
Ipinapakita ng enerhiya sa paligid mo na nalagpasan mo na ang isang mahirap na yugto. Isang siklong punang pasensya, responsibilidad, at tahimik na lakas ng loob. Sa wika ng tarot, ito ang panahong natututo ang tao ng disiplina, pagpipigil, at tiwala. Hindi ito engrande at kadalasan ay malungkot at nag-iisa. Pero may mahalagang binubuo ito, panloob na otoridad. Sa ngayon, ito ang espiritual na mensahe para sa iyo. Hindi ka na itinadhana para maghirap para lang mabuhay. Itinadhana ka ng magtayo. Makapangyarihan ang pagbabagong ito. Ipinapahiwatig nito na nakikita ka na ng universo bilang handa sa matinong pag-unlad. Noon, maaaring dumating ang pera ng biglaan pero madaling nawala dahil kasabay nito ang kaguluhan sa emosyon. Ngayon, iba na ang enerhiya. May kahinugan ang espiritu mo. May balanse ang pag-isip mo. Sa paniniwala ng mga Pilipino, kapag nakita ng mga ninuno o gabay na enerhiya na ang isang tao ay natutong magpakumbaba at magtiyaga, sinisimulan nilang linisin ang daan. Hindi agad nawawala ang mga hadlang, pero hindi na nila hinaharangan ang landas. Unti-unti silang umaalis sa gilid. May ipinapakita ring babala na may kasamang paghikayat ang enerhiya ng tarot. Huwag maliitin ang maliliit na simula. Ang biyayang paparating sa iyo ay maaaring hindi agad kahanga-hanga sa unang tingin. Maaaring simple lang. Pero may dala itong momentum. Sa espiritual na pananaw, ito ay binhi, hindi paani. At ang binhi ay lumalago kapag inaalagaan, hindi minamadali. Isa pang malakas na mensahe rito ay tungkol sa pagpili at kamalayan. Inaanyayahan kang manatiling alerto. Magbibigay ang universo ng mga senyales, pero hindi nito paulit-ulit-ulitin ang mga ito. Kapag may naramdaman kang paghila papunta sa isang ideya, alok, o bagong direksyon, at ito ay may kalmado, hindi takot, iyon ang senyales mo. Sabi nga ng mga nakatatanda. Kapag paulit-ulit mong naiisip, may dahilan. Kung may bagay na palaging bumabalik sa isip mo, hindi iyon basta-basta. Iyon ay gabay. May proteksyon din na nakapaligid sa iyo ngayon. Ibig sabihin nito, kahit may mga sandaling hindi ka sigurado, hindi ka iiwan ng walang suporta. Ipinapakita ng enerhiya ng tarot ang balance, kung ano ang ibinibigay mo ay babalik, kung ano ang ini-invest mo ay tutugon. Pero gagana lamang ito kung kikilos ka ng may katapatan at malinaw na intensyon. Ang mga shortcut, pagkainip o desisyong batay sa takot ay magpapahina sa daloy. Sa espiritual na pananaw, nais ng pera na igalang. Nais nitong maramdaman na ito ay tinatanggap, hindi hinahabol. At ngayon, natututunan na ito ng enerhiya mo. Isa pang mahalagang mensahe, bitawan ang paghahambing. Hindi magiging kamukha ng sa iba ang landas mo. Kapag sinusukat mo ang progreso mo gamit ang oras ng iba, mamimiss mo ang sarili mong paglago. Ang tadhana ay nagpapasadya ng biyaya, hindi ito maramihang ginagawa. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang sandaling ito. Nakatayo ka ngayon sa puntong tinatanong ka ng universo. Nagtitiwala ka ba sa kung sino ka na ngayon? Dahil ang tiwalang iyon ang susing magbubukas sa susunod na kabanata. Isang Filipino spiritual ritual para umayon es kasaganaan. Sagittarius, ngayong malinaw na sa iyo ang mensahe ng tadhana at ang paggalaw ng enerhiya ng pera, mahalagang isabuhay ang gabay na ito sa pamamagitan ng aksyon. Sa spiritualidad ng mga Pilipino, naniniwala tayo na ang biyaya ay tumutugon hindi lamang sa paniniwala, kundi sa malinaw at sinadyang gawain. Ang isang simple at may galang na ritual ay tumutulong iayon ang enerhiya mo sa inihahanda ng universo para sa iyo. Hindi ito tungkol sa pagpilit ng yaman. Ito ay tungkol sa malugod na pagtanggap ng kasaganaan ng may linaw at pasasalamat. Humanap ng tahimik na sandali, mas mainam sa gabi kapag payapa na ang bahay. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamit. Sa paniniwalang Pilipino, may lakas ang pagiging simple. Maghanda ng isang malinis na baso ng tubig at ilagay ito sa harap mo. Ang tubig ay sumisimbolo ng daloy, paglilinis at panibagong simula. Umupo ng komportable, ilapat ang dalawang paa sa lupa, at huminga ng mabagal ng 3 beses. Habang humihina ka, hayaan mong lumuwag ang mga balikat. Bitawan ang tensyon. Sabihin ng marahan o sa loob ng puso mo. Handa na akong tanggapin ang para sa akin. Ngayon, tumingin sa tubig. Isipin mong sinisipsip nito ang mga alalahanin mo tungkol sa pera, ang takot, pressure, at pagdududa. Sa pamahiing Pilipino, pinaniniwala ang dinadala ng tubig palayo ang mabigat na enerhiya kapag malinaw ang intensyon. Pagkaraan ng ilang sandali, magpasalamat.
Hindi para sa gusto mo, kundi para sa lahat ng pinagdaanan mo. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng mga pintong hindi kayang buksan ng pagnanasa lamang. Sunod, ilagay ang kanang kamay sa dibdib. Ito ay sumisimbolo ng katapatan at intensyon. Isipin ang oportunidang pinakamalapit sa puso mo ngayon, hindi sa detalye, kundi sa pakiramdam, kalmado, posibilidad, katatagan. Sabihin, kung ang landas na ito ay nakaayon sa aking tadhana, gabayan mo ako ng malinaw. Huwag mong madaliin ang bahaging ito. Mahalaga ang katahimikan. Sa spiritualidad ng mga Pilipino, ang katahimikan ang nagbibigay daan para magsalita ang universo. Kapag tapos ka na, inumin ang tubig ng dahan-dahan. Sumasagisag ito ng pagtanggap. Hindi mo hinahabol ang kasaganaan, hinahayaan mo itong pumasok sa buhay mo ng natural. Pagkatapos ng ritual, isang mahalagang paalala, huwag mag-obses. Bitawan mo. Ang obsesyon ay humihigpit sa enerhiya, ang tiwala ay nagpapalaya. Ipagpatuloy ang mga araw mo ng normal pero manatiling mapagmasid. Pansinin ang mga usapan, ideya, at imbitasyon na magaan sa pakiramdam, hindi nakakapagod. Ang ritual na ito ay hindi para paulit-ulitin. Isang beses ay sapat na. Ang pag-ulit dahil sa takot ay nagpapahina sa kahulugan nito. Magtiwala na narinig ka ng universo sa unang pagkakataon. Paalala ng mga nakatatanda. Kapag malinaw ang intensyon, kusang gumagalaw ang biyaya. Tinutulungan ng gawaing ito na maprotektahan ang paparating na oportunidad at panatilihing kalmado, bukas, at grounded ang enerhiya mo. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga dapat iwasan dahil kahit ang nakaalig na biyaya ay maaaring maantala muli kapag inuulit ang ilang pagkakamali. Gabay eli-eli babala niya dapat iwasan. Sagittarius, kapag malapit na ang isang oportunidad, kasing halaga ng pag-asa ang tamang gabay. Sa spiritualidad ng mga Pilipino, pinaniniwala ang sensitibo ang biyaya sa ugali, intensyon, at emosyon. Maaaring magbukas ang isang pinto, pero kung paano kalalapit dito ang magtatakda kung mananatili itong bukas. Kaya mahalaga ang bahaging ito. Una, iwasan ang sobrang pagsasalita tungkol sa mga plano mo. Kapag may mabuting nabubuo, natural ang excitement, pero ang pagbabahagi nito sa lahat ay maaaring magpahina sa enerhiya. Madalas sabihin ng mga nakatatanda na lumiit ang biyaya kapag masyadong nailalantad ng maaga. Hindi lahat ng nakikinig ay may mabuting intensyon kahit pa sila'y nakangiti. Ingatan mo ang mga plano mo. Ang katahimikan ay hindi takot, ito ay karunungan. Ikalawa, ang pagkainit. Kapag ramdam mo na may gumagalaw, matutukso kang magmadali, magtulak, o pilitin ang resulta. Ngunit hindi tumutugon ang tadhana sa pressure. Ang pagmamadali ay nagbubukas ng bitak. Sa nakaraan, maaaring ang pagkainip ang nagdulot ng mga detalye na nakaligtaan o maling timing. Sa pagkakataong ito, umaksyon ng tuloy-tuloy at kalmado. Ang kalmadong kilos ay umaakit ng matatag na gantimpala. Ikatlo, bantayan ang pagdududa sa sarili. Kahit ngayon, maaaring may munting tinig na nagsasabing, paano kung mabigo ulit? Ang tinig na yon ay mula sa nakaraan, hindi sa kasalukuyan. Huwag hayaang ang mga dating pagkadismaya ang gumabay sa mga bagong desisyon. Sa paniniwalang Pilipino, ang paulit-ulit na pagdududa sa biyaya ay nag-aanyaya ng pagkaantala. Ang tiwala ay hindi bulag na paniniwala, ito ay pagbibigay ng espasyo para dumating ang mabubuti. Iwasan din ang paghahambing ng sarili sa iba. Ang tagumpay ng iba ay hindi sukatan ng halaga o oras mo. Individual na kumikilos ang tadhana. Kapag naghahambing ka, naililihis ang atensyon mo mula sa sarili mong alignment. Manatiling nakaugat sa sarili mong landas. Mag-ingat sa mga desisyong batay sa takot. Tanggapin ang mga oportunidad dahil tama ang pakiramdam, hindi dahil takot kang mawala ang mga ito. Anumang hinimok ng takot ay may dalang kawalan ng katiyakan. Ang oportunidang para sa iyo ay hindi manghihingi ng panik, imbitahan ka nito sa kumpiyansa. Sa huli, huwag baliwalain ang intuition mo. Kapag may hindi tama ang pakiramdam, huminto muna. Kapag payapa ang loob mo, magpatuloy. Sa spiritualidad ng mga Pilipino, ang intuition ay itinuturing na tahimik ngunit makapangyarihang gabay, kadalasan ay mas malakas pa kaysa lohika. Tandaan mo ito. Lumalaki ang biyaya kapag marahan ang paghawak. Nawawala ito kapag marahas ang pagtrato. Kung igagalang mo ang timing, iingatan ang enerhiya mo, at magtitiwala sa nararamdaman mo sa loob, hindi mawawala ang paparating. Mananatili ito sa buhay mo ng natural, magdadala hindi lang ng pera, kundi kapayapaan.
Sagittarius, dito nagtatagpo ang lahat. Sa spiritualidad ng mga Pilipino, may paniniwalang hindi lahat ay pinipiling tumanggap ng kasaganaan sa iisang panahon. May iba na binibigyan ng ginhawa ng maaga sa buhay, habang ang iba naman ay binibigyan muna ng lalim, tibay, at karunungan. Ikaw ang pangalawang uri. Ang paglalakbay mo ay hindi kailanman tungkol sa mabilisang gantimpala, palagi itong tungkol sa pagiging handa para sa isang bagay na may tunay na saysay. Gusto ng tadhana na malinaw mong maintindihan ito. Hindi ka kailanman nakalimutan. Hindi ka kailanman nahuhuli. Hinuhubog ka. Bawat pagkaantala na naranasan mo ay nagturo ng pasensya. Bawat pagsubok ay nagpalakas ng iyong pag-unawa kung alin ang tama at alin ang hindi. Bawat sandali ng pagdududa ay nagtulak sa iyo na tumingin sa loob at bumuo ng pananampalataya mula sa sarili. Hindi ito mga parusa. Mga paghahanda ito. Nakikita ka na ngayon ng universo bilang isang taong kayang humawak ng kasaganaan nang hindi nawawala ang kapayapaan. At mahalaga ito, dahil ang tunay na pag-unlad ay hindi lang pera, ito ay katatagan, linaw, at kalayaan mula sa walang tigil na pag-aalala. Ang nakalaan para sa iyo ngayon ay dinisenyo para manatili, hindi yung darating at aalis. Sa paniniwalang Pilipino, kapag gumalaw ang tadhana, marahan itong kumikilos. Hindi ito sumisigaw. Hindi ito nagmamadali. Naghihintay ito hanggang kalmado ang puso at matatag ang isip. Kaya dumating sa iyo ang mensaheng ito sa tamang sandali. Mas grounded ka na ngayon. Mas mulat. Mas nakaalin sa kung sino ka talaga. May paalala rin dito, pinakamahusay dumaloy ang kasaganaan kapag ibinabahagi ng may talino. Hindi winawaldas, hindi kinatatakutan, kundi iginagalang. Pinagkakatiwalaan ka ng tadhana sa paglago dahil natutunan mo na ang pagpapakumbaba. Alam mo ang halaga ng sipag, pasasalamat, at pagpipigil. Kapag bumalik ang takot, alalahanin mo ang katotohanan ito. Ang paparating sa iyo ay aprobado na ng tadhana. Ang tungkulin mo ay hindi ito pagdudahan, kundi tanggapin ito ng responsable. Isang hakbang sa bawat pagkakataon. Manatiling mapagmasid. Manatiling kalmado. Manatiling mapagpasalamat. Hindi ka na hinihilingang patunayan ang sarili mo. Iniimbitahan ka na lang ng universo na magpatuloy, may kumpiyansa. At habang ginagawa mo ito, mapagtatanto mo na ang sandaling ito ay hindi simula ng paglalakbay mo. Ito ang sandaling ang paglalakbay mo ay nagsimulang gantimpalaan ka. Sagittarius, bago mo tapusin ang mensaheng ito, maglaan ka ng isang tahimik na sandali para sa iyong sarili. Sa spiritualidad ng mga Pilipino, pinaniniwalaan na kapag ang isang mensahe ay dumating sa puso, lumilikha ito ng ugnayan, hindi lamang sa pagitan mo at ng tadhana, kundi pati sa mga kaluluwang naglalakad sa parehong landas. Hindi aksidente na nakinig ka rito. May handa na sa loob mo na marinig ang mensaheng ito. Hindi ka hinihiling na maniwala ng bulag. Ang hinihiling lamang ay mapansin mo. Pansinin kung paano ka naparamdam ng mensaheng ito. Pansinin kung may lumuwag, lumamig, o luminaw sa loob mo. Pansinin kung may tahimik na pag-asa na dumating, walang pilit, walang takot. Mahalaga ang pakiramdam na iyon. Ito ang iyong intuwisyon na tumutugon. Kung nakarelate ka sa mensaheng ito, tanggapin mo ito bilang senyales na magpatuloy ng may higit na tiwala at mas kaunting pagdududa. Hindi mo kailangang magmadali. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili sa kahit sino. Pinakamainam gumana ang tadhana kapag kalmado ang puso at payapa ang isip. Kung naramdaman mong ginabayan ka nito, maaari kang mag-iwan ng simpleng tanda sa comments, isang emoji, o isang salita tulad ng ready o grateful. Hindi ito para sa iba. Para ito sa iyo. Sa paniniwala ng mga Pilipino, ang pag-acknowledge sa mensahe ay nakakatulong ipatibay ang enerhiya nito. Kahit nasaan ka man, sa Pilipinas o sa ibang lugar, tandaan mo ito. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Marami ang tahimik na naglalakad sa iyong tabi, ginagabayan ng parehong universo, hinubog ng parehong aral. Dalhin mo ang mensaheng ito ng marahan. Hayaan itong gabay sa iyong isip, hindi kontrolin ito. Hayaan itong magbigay ng kumpiyansa, hindi pressure. Ang nakalaan para sa iyo ay darating. Hindi dahil hinabol mo, kundi dahil handa ka na talagang tanggapin ito.